Magandang hapon po sa inyong lahat. Magandang hapon din po, Kap. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Sa linggong ito, nagkakatipon muli tayo para lumapit, dumulog sa Panginoon. At ang pangunahin nating pagparito ay una, magpuri sa Kanya. Gayon din, magpasalamat sa mga biyayang ating tinatamasa sa buhay. At ganoon na rin humingi ng kapatawaran sa mga kasalanang ating nagagawa. Subalit maliban sa pagpupuri, sa pasasalamat, sa paghingi ng tawad, dumudulog at lumalapit tayo sa Diyos dahil marami tayong kailangan at marami tayong nais iparating sa Kanya na mga kahilingan. Halimbawa na lang, mga kahilingan natin ay sana ang aking karamdaman ngayon, ang aking kalusugan, bumuti, maging malakas kung tayo ay may sakit. Ang iba naman, ang kahilingan ay sana humaba pa ang aking buhay. Naalala ko tuloy minsan, may dinalaw akong may sakit. Siya ay mahigit 90 years old na. Nang napahiran ko ng langis, matapos, bago ako magpaalam, sinabi niya sa akin, "Father, pwedeng ipagdasal niyo ako?" Sabi ko, "Ano po yung kailangan niyo na panalangin?" "Sana humaba pang aking buhay." 90 plus na, sabi ko, "Chloe, ilan bang gusto niyong buhay? 110, 120, 150? Walang masama pag humingi sa Diyos. Pero maliban doon, dumudulog rin tayo sa Diyos. Bakit? May kahilingan tayo para sa ating mahal sa buhay. May kahilingan tayo, lalong-lalo na kung may pinagdaraanan tayong pinansyal na mga suliranin. Marami tayong dinudulog at inilalapit sa Diyos. Maraming hiningi. Subalit matanong ko kayo, minsan ba mga kapatid, kapag tayo dumudulog sa Diyos, lumalapit sa Kanya at humihingi, ilan sa atin na ang kahilingan ay pagkalooban tayo ng karunungan? Ulitin ko pang tanong, ilan sa atin ang dumudulog sa Diyos at humihingi na pagkalooban tayo ng karunungan? Binabahagi ko yan sa inyong tanong na iyan sa kadahilanan na sa linggong ito, ang ating mga pagbasa ay patungkol sa karunungan. Bakit kamo? Unang pagbasa, itong ating napakinggan, mismong mula sa aklat ng karunungan. Sabi rito, ang karunungan ay maningning at di kumukupas, madaling natatanggap ng naghahanap sa Kanya at nakikita agad ng mga nagpapahalaga sa Kanya. Madali siyang nagpapakilala sa mga naghahangad sa Kanya. Kaya nga kung maalala ninyo sa Lumang Tipan, si Haring Solomon, naalala nyo? Nang siya ay tinanong ng Diyos, "Anong hangad mo?" Hindi sinabi ni Solomon, "Hangad ko na malupig ang lahat ng aking mga kaaway." Hindi rin hiningi ni Solomon ng mahabang buhay. Hindi rin hiningi ni Solomon ang magkaroon ng mas marami pang kapangyarihan at kayamanan. Anong hiningi ni Solomon sa Diyos? Karunungan. Mapapaisip tayo, bakit karunungan ang hiningi niya? At bakit karunungan ang dapat rin hingin natin? Sa tatlong pagbasa ngayong linggo, imumulat sa atin bakit mahalaga ang karunungan. Unang dahilan, mapupulot mismo natin sa unang pagbasa, aklat ng karunungan. Sabi rito, "Isipin mo lamang siya'y magkakaroon ka ng ganap na pagkaunawa. Hanapin mo siya'y matatahimik ang iyong kalooban." Mula sa mismong aklat ng karunungan, minumula tayo sa unang dahilan
bakit kailangan natin hingin ng karunungan. Dahil ayon mismo sa pagbasang ating napakinggan, kapag ang tao ay humihingi ng karunungan, nagkakaroon ng ganap siyang pagkaunawa. Ulitin ko, kapag ang tao ay nagtataglay ng karunungan, ayon mismo sa unang pagbasa, nagkakaroon siya ng ganap na pagkaunawa. At napakahalaga ng pagkaunawa na ito. Bakit? Dahil maraming pangyayari ang nangyayari sa ating buhay, maging nangyayari sa mundo. Sa isang tao na marunong, nagtataglay ng karunungan, agad niyang nauunawaan kung bakit nangyayari ang mga bagay-bagay na ito. Halimbawa na lamang, paano kung meron kang isang anak, kakagraduate, nakahanap ng trabaho, napakabait, matulungin, mapagmahal. Maraming plano para sa inyo bilang magulang. Subalit isang araw, pagpasok sa opisina, na aksidente, namatay. Anong gagawin mo bilang magulang? Sa isang walang karunungan, magtatanong sa Diyos, Lord, bakit naman ganito? Napakabait ng anak ko, napakamapagmahal, may plano sa amin, matulungin. Bakit siya? Marami naman dyan, masasamang budhi. Bakit hindi sila? Bakit ang anak ko? Pero sa isang taong may karunungan, tatanggapin niya ng may kababaang loob, sabihin, iyon ang gusto ng Diyos, masakit man sa aking damdamin. At kung may pananampalataya pang taong iyon, kabalikat ng karunungan, sasabihin niya sa sarili, mas nakakaalam ang Diyos bakit nangyari iyan. Marahil nais ng Diyos ng anak kong napakabait, napakabuti, nais niyang makapiling sa kanyang tahanan upang kami na narito sa lupa ay maging tagapamagitan niya. Siya ang magdarasal sa amin. Yaan ang pagkakaiba ng taong may karunungan at taong wala. Nauunawaan at tinatanggap ang mga bagay-bagay na nangyayari sa kapaligiran. Ikalawang dahilan, bakit mahalaga ang karunungan? Ano nga ba ang naidudulot nito sa tao? Kung papakinggan natin ang liham ni Apostol San Pablo sa mga taga-Tesalonika, pambungad pa lamang itong sabi niya, mga kapatid, ibig naming malaman ninyo ang katotohanan tungkol sa mga namatay, nang hindi kayo magdalamhati tulad ng mga taong walang pag-asa. Naniniwala tayong si Jesus ay namatay at muling nabuhay. Mapapansin nyo, sa pananalita ni Apostol San Pablo sa kanyang liham, binanggit niya ang makatagang, malaman ninyo ang katotohanan. Bakit? Dahil katulad ni Pablo, nagtataglay ng karunungan, ano ngayon ginagawa niya? Siya ay nagpapahayag ng katotohanan sa iba. Binabahagi niya ngayon ang kanyang kaalaman, ang totoo. At anong binahagi niya sa mga unang Kristiyano sa Tesalonika? Dito napanggit sa atin, nawawalan sila ng pag-asa dahil sa mga namatay. Subalit ngayon sinasabi ni San Pablo, huwag kayong mawalan ng pag-asa dahil ang may pananampalataya kay Kristo, bagaman sila namatay, sila ay muling mabubuhay. At yan rin ang binibigay sa atin na hamon. Kung taglay natin ang karunungan, may tungkulin tayo magpahayag palagi ng katotohanan. Pero itong asahan niyo, oras magpahayag ka ng totoo, maraming aayaw sa iyo. Oras magsabi ka ng totoo, maaaring mawawalan ka ng kaibigan. Dahil ang katotohanan, kapag sinasabi mo sa iba, nasasaktan ang tao.
Limbawa na lamang, kung may katabi ka ngayon, kaibigan mo na yan. Hindi naligo ng 2 araw. Kaya mo bang sabihin, brother, may amoy ka? Sister, may amoy ka? Mas gugustuhin at pipiliin nating manahimik, di ba? Kesa makasakit ng damdamin. Mas gugustuhin nating tumiis kaysa sabihin ng totoo at makatulong. Pero yan ay simpleng halimbawa pa lamang. Paano pa sa mga bagay-bagay na nangyayari sa atin araw-araw? Kaya ba nating sabihin ng totoo sa isang tao, kahit kaibigan natin, sa kapamilya natin? Mga kapatid, tungkulin natin magpahayag ng totoo, lalong-lalo na sa panahon ngayon na naglipana ang maraming balita na puno ng kasinungalingan. May tungkulin tayo na ang kasinungalingan iyan labanan sa pamagitan ng pagkakaloob ng katotohanan. Kaya nga mapapansin nyo, kahit sa pagpapahayag ng katuruan ng simbahan, dapat natin ituwid ang mga nagpaparatang sa ating bilang mga Katoliko. Anong sabi ng ibang sekta? Pag makita ang ating mga rebulto na pinoprosesyon, sabi nila, tingnan yung mga Katolikong iyan, sinasamba na naman ang kahoy, sinasamba ang gawa sa bato. Di ba ganun palaging pambato nila sa atin? Pero kung alam mo ang karunungan, taglay mong karunungan, alam mong totoo, ipahayag mo. Ang sasabihin mo, walang Katoliko na sumasamba sa bato. Walang Katoliko na sumasamba sa mga imaheng gawa sa kahoy. Ang sinasamba natin ay iisa lamang. Iyon ay ang Panginoon na nasa loob ng tabernakulo sa piraso ng tinapay. Kaya kung ikaw ay Katoliko, sumasamba ka sa mga imaheng nariyan sa ating simbahan, abay, mag-isip-isip ka. Mali ang iyong pananampalataya. Kaya iyan, binabahagi ko rin sa inyong totoo. Kung meron pala tayong mga imahe na ito, Father, anong ginagawa niyan? Ang sagot, napakasimple. May larawan ka ng lolo mo? May larawan ka ng lola mong yumao sa iyong bahay? Ang tanong ni Father, sinasamba mo ba? Hindi, di ba? Bakit may larawan tayo? Dahil ang mga larawang iyon, katulad ng mga imahe narito simbahan, ay alaala sa kanila. Dahil sila ay gumawa ng kabutihan na dapat nating tularan. Ang kabutihang iyon ay tinahak nila ang daan patungo sa kabanalan. Yan ang pagsasabi ng totohanan. Yan ang pagtuturo ng totoo. Kaya ang may karunungan, may tungkulin, magpahayag ng katotohanan. Ikatlo, anong naidudulot ng karunungan sa tao? Mapupulot natin sa Ebanghelyo. Napakaganda. Ito isa sa mga gustong-gusto kong talinghaga. Bakit kamo? Sabi sa talinghaga, merong 10 dalaga. Ang 5 hangal. Ang 5 matatalino. Doon kagad sa translation sa Tagalog, hindi ko gusto Kasing ginamit na translation ay matatalino. Sa Ingles, maging sa Latin, ang ginamit na translation ay wise. Wise. Di ba magkaiba? Matalino, intelligent. Ang marunong is wise. Kaya wise ang ginamit. Bakit? Kasi maliban sa may dala silang ilaw, meron pa silang dalang langis, yung 5. Alam niyo, napaisip ako doon sa 5 hangal na sinasabi. Sabi ko, talagang hangal nga sila. Kasi kung marunong sila, di ba yung 5, may dala ng ilaw, may sindi. Ba't ka pa magsisindi? Wala pa naman ang lalaking ikakasal. Tama, mali. Di ba? Patayin mo muna, may ilaw pa naman Pag narinig mo na dumarating, saka mo sindihan. Pero alam niyo po, dahil sa pagnanais kong unawain palagi, bakit ganon ang nais ng Panginoon, hinanap ko ang paliwanag. Di ba? Walang paliwanag ang Panginoon, hinanap ko paano ito unawain. Yung palang ilaw na nabanggit sa talinghaga ay sagisag ng ating mabubuting gawa. Kapag nasimulan mo gumawa ng kabutihan, tuloy-tuloy mo na yang gagawin hanggang pagdating ni Kristo sa katapusan. Hindi maaari
Katulad ng aking pag-iisip na pwede kang gumawa muna ng kasalanan ngayon at sa huli ka na magpakabuti. Diba? Minsan ganun ang pag-iisip natin. Kung saan tumanda, doon magpapakabuti. Kaya nga, meron tayong kasabihan sa Tagalog, di ba? Ang masamang ay matagal, kayo may sabi niyaan na, bakit? Kayang iba, para bang sinasadya, hindi muna ako magsisimba, hindi muna ako magbabago. Bakit? Mag-aantay hanggang matanda na. At doon magbabagong buhay. Pero dito sa talinghaga, sinasabi, dapat nakasindi ang iyong ilaw. Dahil inaasahan ng Diyos na tayo'y gumagawa ng kabutihan ng tuloy-tuloy hanggang pagbalik niya. Kaya mula sa talinghagang ito, ipinababatid sa atin ang ikatlong na idudulot ng karunungan. Iyon ay ang pagpapasya at ang paghahanda para sa buhay na walang hanggan. Araw-araw gagawa tayo ng desisyon. Kailangan natin ang karunungan upang ang ating gagawing pagpapasya o desisyon ay palaging tama. At hindi lamang tama, ang ating pagpapasya ay palaging may kaugnayan sa magiging kakalabasan ng ihahatol sa atin pagdating ng panahon. Iyan ba ay tama o yan ba ay mali? Mga kapatid, sa linggong ito minumula tayo. Tunay na kailangan nating dumulog sa Panginoon para humiling sa Kanya. Pero kung meron ka mang dapat ihiling o isama sa iyong kahilingan, ang pagkalooban ang bawat isa sa atin ng karunungan. Bakit? Dahil ang karunungan ay nagdudulot ng tatlong biyaya. Una, ang pagkakaroon ng ganap na pagkaunawa. Ikalawa, ang pagpapahayag ng katotohanan. At ikatlo, ang pagpapasya at paghahanda para sa buhay na walang hanggan. Ika nga ng mga unang salita ng aklat ng karunungan. Ang karunungan ang simula ng kaligtasan. Kapag may alam tayo na tama, gawin mo. Kapag alam natin na mali, iwasan mo. Ang simpleng karunungan na iyan ay magiging kapakipakinabang pagdating ng wakas kapag tayo ay haharap sa paghuhusga ng Panginoon. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Amen.